Energy! Ay! Nako, happy Birthday. Thursday na nakakaloka. Throwback, Mare! Oo, na nakakaloka to the highest level kapag ganito mga fresh ang mga lola mo. O, diba? Talaga ganda ng kulay. Alam mo kung bakit? Bakit nga ba? Diba bakit ganito yung aura ko? Bakit? Ay, kasi nakainom ako kagabi bago matulog ng MX3 Tea with Pandan. Okay. So ginagawa mo na siyang melatonin. Oo, diba? Hindi lang basta melatonin, kung hindi talagang pamparelax, pampakalma. Kasi syempre buong araw kang stress. Hindi lang sa trabaho, kundi sa traffic, sa kung ano-ano man. Habang nasa beranda ka. Oo, diba? Iniinuman ko siya ng MX3 Tea with Pandan. Ano ba meron dyan, Mare? Wala naman na sa bukod sa ang MX3 Tea ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa. Aba, meron din itong pwedeng mangyari. Kasi nga, Mare, ang isang sachet ng MX3 Tea ay good for 1 liter of water. Pwede itong ihalo sa hot o kaya sa cold water. Dagdagan mo, Mare, ng lemon or honey para sa added flavor para sa buong pamilya. Truly. Kaya nga naman, ang bawat pag-inom ng MX3 Tea din ay makakatulong din para ma-detoxify. Hindi lang ka basta ma-relax. Ma-detoxify ang lahat ng mga kinain mo for the day na alam mong bawal sa'yo. Correct. Yung mga pinag-uusapan natin yung mga kanina. bawal sa'yo, yung mga may lechong kawali, yung mga pork chop, liempo. Di ba yung mga ganong aspeto? At hindi lang din yan yung mga mamantikang pagkain, tulad na lang din yung mga kinakain natin sa At saka, Mare, halos lahat na ng pagkain ngayon may preservatives. Oo, diba? Kaya makakatulong talaga na ma-detoxify ang any toxin sa ating katawan sa pag-inom lang ng MX3 Tea with Pandan. Kaya naman, Pangga, kung merong katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Sa MX3, dito ako believe! Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pagdawag mong sabihing radyo! Sabihin mo! Diba? Thursday na, nakakaloka. Isang araw na lamang doon sa mga batugan na inabsenan pa ngayon. Mga tamad. Hindi ka na lang makapagkalma. Na bukas biyernes na at magwi-weekend na ulit. Tiniis-tiis mo na lang sana. Correct. Diba? Nasayanga ka pa ng leave ulit. Ni-leave mo na naman. Nakakaloka. Naku, dapat magtrabaho tayo na magtrabaho kasi, Mare, di ba yung pinag-uusapan natin kanina? May 1% chance na sa 2032. Uy, nakakatakot yun, di ba? Yung parang meteor ba yun? Na pwedeng mabangga ang Earth ng meteor. Di ba? Na nakakaloka. 1% is 1%. 1% chance, di ba? Kasi para din yung para ka din yung tipong, ba, minsan nagte-take ka ng risk sa mga anumang bagay, di ba? Yung 1% na yan, alam mo yun, posible pa rin magkaroon ng impact. Pero hindi naman sinasabi, alam mo yung mangyayari. Tapos biglang sabi mo, naku Mari, kailangang bumili tayo ng bahay. Alam mo, sagot ko kay Tita Cora, bibili ka ng bahay, tapos tatamaan lang din ng meteor. Diba? Tama na yung pawid-pawid lang. Tapos ang sentro ng meteor, yung bakuran mo. Tama na yung dahon ng saging lang ang sapin. Yan ang sinasabi ko. Ganon din naman, iiwan mo din naman pag natapos. Kaya nga. Bakla ka. Elia! Ganun talaga yun. Kasi may mga di ba? Ngayon magpa-Valentine's Day, naghahanap ng lugar kung saan pwede silang mag-date. Sa Sa damuhan. Bakanting lote. Sa sagingan. Uy, hindi. Magpahid ka lang ng mga liniment oil para iwas kagat lamok. Kati-kati. Diba? Wag naman magtipid. Diba, na-achieve mo ngayong kati-kati mo, diba? Malaria naman ang end. At least, parehas tumirik yung mata mo. Nakakaloka! Isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga pangga. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! Diba? Nakakaloka. Lahat ba nakapanood na kahapon ng first episode sa season 2 ng Baklitas? Aba, keep on watching that kasi magkakaroon tayo
ng munting regalo sa lahat ng mga magla-like ng ating mga pages. Correct. Ng The Baklitas and of course mga nanonood sa Spotify. 'Di ba? Ng mga limited edition merch items mula sa Bingo Plus. Ay, Mare, alam mo ba, pati ako nakikicomment ako sa Spotify. Talaga? Kasi baka makuha ko yung wala pa akong tumbler ng Bingo Plus. At hindi lang yan. Sa mga susunod na araw, pakikita po namin kung ano yung mga limited edition merch na yan. Na for sure, mai-enjoy nyo yan. At saka yung limited edition merch na ibibigay natin, Mare, yun yung merch na ibinibigay din natin sa mga guests natin. Diba? Doon sa mga makakapanayam natin sa ating podcast. Correct. So, ibig sabihin, makakakuha si Cara nun. Nang hindi nagko-comment. Diba? Tabayanan niyo po yan. Oo. But anyways, nakuwento na dahil nakatutok ang lahat kahapon, Mare. Naganap na muli ang, diba? Ang alin? Ang paghaharapa nitong si Maris Racal at si Meme Vice Ganda for the first time. Saan? Sa Showtime dahil nag-guest siya kahapon. Dahil nga, diba, parang guest siya dun sa hide and sing na portion nila na kung saan nga naman after ng kontrobersiya, after, diba, na matapos na ang pelikula sa mga... showing pa ba? Hindi na. Diba? Matapos sa mga sinihan, diba, dahil nagkasama sila last MMFF project na to. Matapos kasi pumutok yung issue nila dalawa ni Anthony Jennings. Nagkaharap sila, nagkausap silang muli ngayon at on national TV, Mare. Humingi ng tawad talaga si Maris Racal kay Meme Vice dahil hindi siya nakakasama sa promotional nung pelikulang The Breadwinner Is, diba? Binanggit ba niya na ito'y dahil dun sa wala naman sinabing dahilan. Issue ng Katimoran, Hindi. Na I'll touch myself issue. Walang ganun. Wala. Parang sinabi lang ni Meme Vice sa kanya at maganda rin naman na naging tugon. Ano sabi? Ang sabi tugon? Ang sabi lang ni Meme Vice, alam mo, Marines, okay lang yan. Diba? Pero wala kang bonus. Sabi. Sabi ni Meme Vice, pabiro niyang sinabi. Pero ito lang nakakaantig lang doon sa sinabi ni Meme Vice kahapon during the portion ng Hide and Sing. Ay parang sinabi niya na mas mahalaga ka, Marines, kumpara sa pelikula. Actually. Diba? Yun naman talaga yung masarap pakinggan, diba? Na ibig sabihin, pamilya niyang itinuring. Etong si Maris na ngayon ay medyo nagiging aktibo na muli sa paglabas on national TV sa mga proyekto. Lalo pat ngayon, ang init-init na pinag-uusapan ng incognito nila. Ay, diba? Mare. Yan yung sinasabi nila na, naku, kasi diba, nakipaghiwalay daw si Daniel kay Katrina. Baka daw langawin yung ano. Ay hindi, Day. Mare, nakalimutan ko may mga issue tong artistang to, Diba? Gabi-gabi kong pinapanood ng Incognito and in fairness. Nagsama-sama lahat ng may issue. Anthony Jennings, Maris Racal. Recently lang yan. Yes. Okay na yan. Diba? Ngayon tinatanggap pa din. Kasi talaga may chemistry sila Correct. On screen, diba? Sino ba may controversial dyan? Richard Gutierrez. Richard Gutierrez, gawa ni Barbie Imperial. Diba yung mga ganon? Pangatlo, si Daniel Padilla. Huwag na tayo lumayo. Dahil nga sa usapin nila ni Catherine Bernardo na okay na, naka-move on na lahat diba? Na ngayon talaga tinatangkilik to the highest level. Pang-apat, Baron Geisler. Na talaga nga naman ay pinagpapasalamat ni Baron Geisler nga naman na muli siya nabigyan ng proyekto at never nawala ng proyekto, sorry. Correct. Sa ABS-CBN, diba? Dahil halos lahat yata, kung hindi man lahat, pero almost parang tipong one teleserye after another, meron yung last siya. niya? Yung High Street. High Street. Diba? Na kung saan na-issue siya na inaayawan siya ng mga co-star niya. Diba? Tapos nakasama niya doon sila Andrea Brillantes. Diba yung mga gano'n? So nagsama-sama silang lahat. Pero, Ian Veneracion. Ian Veneracion. Dahil sa Tin360 niya yung isang faning niya. Oo. Diba yung mga gano'ng aspeto? Sino pa ba? Meron pa, si Kayla. Diba? Si Kayla Estrada ba? Yung anak ni Ni John Estrada ba yun? Oo, na-i-issue din nakaraan kasi anak daw ng cheater, sinasabi nila. Diba? Na parang tipong yung mga ganong aspeto. Sila. Pero, ang hindi na kasi parang ngayon parang hindi na tinitignan ng tao kung anong kontrobersiya kinasangkutan ng mga tao. Kasi kung ikaw naman din ay magaling ka sa craft na iyong ginagawa tulad ng pag-arte, pagkanta, pagganito, diba? Ang hindi na lang nila talaga nabebetan na
para bang itong si Janela Salvador, 'di ba? Nung ginawa niyang pangtabla kay Kim Chu noon, na na-X talaga siya. Kaya yung pelikula niya, 'di ba? Girls. Correct. Hindi pinag-usapan. Pero alam mo, Mari, yung pelikula nila na yun ni Win Metawin, oo. Nung pinanood ko na nasa Netflix, maganda eh. Maganda Sabi siya. ko, mahusay umarte tong si Janela eh. Hindi lang talaga nagustuhan ng tao. Na-X lang kasi parang Ate Chona ang lola mo noon, 'di ba? Pero bumawi naman na, 'di ba? So bigyan natin ng pagkakataon. So ibig sabihin, etong incognito at mga artistang may kinasangkot ng mga kontrobersiya, hindi ibig sabihin na nadapa sila ng minsan na masama na silang tao. Dahil sila ibabangon sa lusa. Taray. Maricel Soriano. Ganon. Dahil hindi nila araw-araw pasan ang daigdig ni Sharon Cuneta. Oo, dahil darating ang araw, luluhod ang mga tala. O, diba? Lalo Mercado and of course, Sharon Cuneta yan. Dahil kapag nakabangon-bangon na, babalik ako at muling mali. Babalik ako at dudurugin kita. Lorna Tolentino. Diba? Sige, kala mo mga kapanahunan ko yan. Diba? Diba? Alam mo, ilan kasi sa mga yan, breadwinner, Mare. Correct, diba? Kaya ibig sabihin lang nito, ay tuluyan na talaga. Katulad yan, yung ex-girlfriend na nagpaputok ng issue. Asang ka, te? Hoy, tigilan mo na si Jan Villanueva. Asang ka, te, ngayon? Diba? Matapos kala mo magtatagumpay ka na wasakin yung karir nila. Ano ka ngayon, te? Actually, nakalimutan nga ng tao kaagad dahil sa galing ng acting nila. Correct. At nakalimutan din siya ng tao kung sino ka ba. Siguro man ako nakalimutan ko na yung pangalan niya, diba? Naka-move on na si Jan Villanueva. Luka-luka ka. Bakit ba? Diba? Yung mga ganong aspeto. So, sabi nga nila, diba? Totoo naman din yan, Mare. Diba? Nasasabi rin yan sa Bible. Ang mga taong ibinababa, pilit na itinataas ng Panginoon. Diba? Pero kasi, Mari, may history sila ng pang-cheat eh. Siyempre, kukonsintihin ba natin ang mga nagkamali Nagkamali, humingi naman ng tawad eh. Diba? Nag-sorry naman, nag-public apology. Eto na naman kami, guys. Nahahati naman kami ni Kapitana Sisa. Hindi, diba? Hindi ko kasi magawang kampihan ng mga cheaters. Sorry. Hindi, totoo naman. Kahit naman na sino, mali naman yung aspeto na yun. Pero kung aakuin mo yung pagkakamali na yun, diba? You take full responsibility doon sa ginawa mong mali. Diba? Correct. Pwede ka naman din magbago at ituwid yung pagkakamaling ginawa mo. And feeling ko naman, Mare, kasi hanggang ngayon, di ba napapabalita pa rin na hindi okay si Anthony at saka si Maris? Baka professional na lang kasi talaga sila. Kasi syempre nagkaroon din ng lamat eh. Tandaan din natin, di ba? Kung totoo man na naging biktima rin si Maris Racal ng mga panahon na yun at hindi niya alam, di ba? So be it, professional tayo. Bakit may script? Diba? Yun ang tanong. May screenshot. So, ganun. Kasi ang screenshot, para lang yun sa pag-uusap ng dalawang tao na hindi ka naman din involved. Correct. Diba? So, ibig sabihin, kapag ex ka na kasi, diba? Tigilan mo na kahabol. Yun diba? lang. Sabi nga nila, diba, hindi lahat ng ex pag bumalik sa'yo, mahal ka. Yung iba, sinusubukan kung gaano ka kasyunga. Yun lang. Hindi siya binalikan. Hindi binalikan. Kasi nga naman, diba, gusto mo pa, may cut ka pa. Ay, diba? talaga? Diba yung mga ganun? Yung hindi naman napatunayan yun. Percentage, pero nasa screenshot. Talaga ba? May conversation. Fake daw yun? Talaga ba? Ayun na, may screenshot pa din. Kumalat yun. Ibig sabihin yung screenshot na pinakalat niya, posibleng fake din. Ay, hindi. Kaya ka nag-sorry yung dalawa eh. Diba? Ng mga ganong aspeto. Ikaw pinagtatanggol mo talagang pag-cheat ni Maris at saka ni ano? Hindi naman. Hindi. Maka Maris Racal ka talaga. Siyempre, diba? Antayin nyo maging kulot ako. Hoy! Kailangan ko nakakita ng hairstyle na see-through. Bakit ba? Transparent yung buhok ko, kulot na kulot. Pero Mare, ito nakikita ko dyan sa sa incognito. Kasi ang daming mga press ang humahanga dahil hindi ginamitan ng green screen. Kasi totoo naman, nasa Europa sila talaga nag-shoot, di ba? Naglakad-lakad talaga. Talagang ang galing At saka ang mga sasakyan na ginamit. De calibre. Mamahalin. Sorry. Diba? Hindi tinimpid ang produksyon. Ang mga import na artist galing doon, mga foreigner talaga. Pero yun ang congratulations again sa kanila, diba? Dahil patuloy talaga itong, tinatangkilik ng mga tao despite of all their, shortcomings kung tawagin. Diba? So, ibig sabihin lang talaga nito ay magagaling talaga sila mga artista, talagang may pinatutunayan sa
industriya. Pero alam mo, totoo niyan, Mare. Oh, Kasi ang daming, nababalot na naman ng issue ang Incognito dahil na daw, natatabunan daw ng acting nitong si Anthony Jennings, si Daniel Padilla. Ay, sas! Hindi niya tigilan. May kanya-kanya silang karakter. Teatro, malakihang paggalaw. May tama ka doon. May kanya-kanya silang karakter na gugustuhin natin mga tao. Oo. Mga tao? Bakit may iba pa bang nilala? May mga chika-chika kasi yung mga yung mga kululuts. Uy, sos kayo na naman. Mga chararat na diba? na mga reporter. Nakakaloka yun. Chararat na reporter. Oo, diba? Na inaano yung mga acting ni Daniel Padilla. Tigilan nyo nga. Sabi nyo dati na kapag naghiwalay si Daniel at saka si Catherine, babagsak ang karir ni Daniel kasi di ba reporter, hindi siya announcer. Ay! Gusto mo ba? Yung yung hindi makalabas ng yung may milk tea na anong lasa? Oy, hindi yun. Ay, hindi, diba? Yung provoke ka. Ay, hindi, bawal. No name dropping. No brand dropping. Bad ka. Hindi siya yung tinutukoy ko. Ay, may iba pala. Ay, Sila kasi may hilig din gumawa ng issue kasi yun. Hindi lang nag-use sinubin niya sa my partner na lemon, ano ba yun? Lime yellow. Lime green? Yellow, lime green. Lime green. Diba? But anyways, pabalik na lang din tayo sa inyo. Bakla ka? Sumiwala yung kaluluwa ko. Supportahan pa rin natin sila, diba? At patuloy pa din natin supporta. Uy, magaling si Daniel. In fairness. Kaya pala ganun yung karakter niya kasi meron palang backstory kung bakit siya ganun. Correct, diba? Napatay din yung dad niya. Oo. Diba? Na-spoil na ako ng mga... Uy, baka hindi pa lumabas o, baka hindi ba wala? Yung mga nauuna-una na kasi sa Netflix diba? Wala pa sa Free TV. Diba? But anyways, congratulations ulit and good luck. Diba? Anis pa paano ngayon? Back on track na ulit si Maris Racal. Diba? Doing what's her, doing what's keeping her busy. Oh. Tsaka, what's up, Doc? Ay, kumaga parang what she does. Diba? Best in her craft. Sige. Ay! Nakakalimutan. Bakit ako nag-i-English? Lusot! But anyways, mga banggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Hindi kasi natin branding ang pag-i-English. Ewan ko ba? Kanal na kanal tayo, nag-i-English. Ba't kasi nagtatali-talinuhan ka? Ewan ko ba? Bakit anong meron? Naka-lime green. Tandaan mo, hindi ko yung pang-umaga na ngayon ay nagbubuntis. Mga anak na nga. Oo nga. Sana mga anak ka na today, di ba? Oo. I miss you, girl. Si Lindsay, diba? Yes. Anyways, mga bangga, yan po muna ang ating unang chikahan on a Thursday morning. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman ang humiwalay ang kaluluwa na si Tita Cora. And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagda, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!